dun sa mga nagkakamali ng mga pulis, lalo na yung pagpapara sa mga motor. Kasi Mr. Chair, siguro ikaw nakakapansin nito, ikaw nagbumotor din. Siyempre, walang papara kay Senator Bato de la Rosa, dating Chief PNP. Pero pag yung mga ordinaryong rider ba, Mr. Chair, makikita mo kung minsan pila-pila yung mga nakamotor. Tapos may mga pulis naghahanap ng rehistro. So sinisingle out po yung mga motorcycle. Samantala yung mga kotse, kung gusto nyo manita, kung yung motor ba ay nakaw o hindi, ganun din dapat gawin nyo sa mga kotse para pantay-patas. Yun nga ang, kung magbasa ka sa social media, halos yan palagi laman ng mga reklamo ng mga tao. Bakit daw yung motor lang ang sinisita? Tapos yung mga kotse hindi daw sinisita. So, ako naman, ako lang, ang explanation ko lang dyan, sa akin on my part, sabi ko, random yung check nila, random, pinipili lang nila kung sinong gusto lang isita, hindi lang sisita lahat. Pero sa'yo yan, kung ikaw ay pulis. Pero doon sa ordinaryong civilian, ang sama niyan, very discriminatory ang dating. Di ba? Kasi pareho lang naman kami pwede. Bakit ang four wheels ba hindi pwede mag-commit ng krimen? Baka mas marami pang kontraband ang loob ng kotse na yan dahil kotse yun. Ako, motor lang ako. Bakit ako ang palagi sinisita? So yun ngayon ang hinaing ng mga kababayan natin na nagmumotor. Yeah, go ahead. Your Honor, allow me to answer kung bakit karamihan ng sinisita natin po ay yung mga nakamotor. Based sa statistics po namin dito sa 4A, karamihan po ng crimes are being perpetrated by motorcycle riding person. So, yun po yung tinututukan natin. Almost 80% po ng crimes. Pero Thank you po. tulad sinabi po, General ni Senator De La Rosa, discriminatory pa rin. Dapat, kung gusto niyo mag-check ng kontrabando o maybe this person is carrying a contraband, mas lalo na sa kotse. Yan sinasabi ko noon pa eh. Diba? Yung kotse pwede pa magladyan ng M16, M203, diba? Sa trunk. Samantalang yung motor, hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napolcom, for the meantime, habang nagpapasa po ako ng bill pertaining to this, can you put a stop to police officers manning checkpoints na ang sinisita lang yung mga motor at yung mga kotse ginugo? Kung magninita sila, lahat dapat para pantay. Before you answer, Attorney Bernardo, I would like to acknowledge the presence of Senator Jingo Estrada. Pasalamat yung tatlo at nakaalis na bago dumating si Senator Jinggoy. Nanganganib yun sila kung dumating ito maaga. Thank you for coming, Your Honor. Thank you. Thank you. You have the floor, Senator Attorney Bernardo. Salamat Attorney po. Alberto Bernardo ng Napolcom, sir. Thank you po, Yanong Senator. Tinitignan ko nga po itong PNP operational procedure kung kailan dapat mag-conduct ng flag down vehicles. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo at dapat kasama rin yung mga sedan vehicles. Lalo na po kung mayroong crimes committed within the vicinity at kung kailan magkakandak po ng checkpoint. Tama po. So, meaning for me, Attorney Alberto Bernardo, sir, so siguro mag-issue kayo ng memorandum hanggat hindi pa napapasa yung batas na bill ko, hindi pa naging batas, put a stop doon sa pag-checkpoint. Kung minsan, Mr. Chair, kahit na hindi checkpoint, basta pupunta sa isang kanto, makursunadahan lang ng mga polis kung saan kanto lang sila at doon, nagpapara ng mga motor. Pila-pila yung mga motor, mga rider. So, ipapatigil po natin yan. Maliban ng tama kayo kung in pursuit of a criminal, a crime just happened, so naglalagay ka ng checkpoint and choke point, acceptable po yan. Di ba? Pero lahat, hindi lang po yung motor, pati mga kotse. Kasi mali mo, baka yung nakamotor na running away from the crime scene, baka sumakay na ng kotse. So, dapat lahat po. Pwede ba tayo mag-issue ng ganong memorandum, Napolcom, sir? Yes, Your Honor. We will issue a corresponding Napolcom resolution to that effect, Your Honor. Thank you very much. Kasi po, I filed the Senate Bill 1977, Checkpoint Regulation Act. So sige po. So
hopefully in the next few weeks, makakatanggap na po kami ng memorandum na yan, and then i-distribute po natin sa lahat ng police station sa buong Pilipinas. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. At kasama po doon, syempre, pag nag-checkpoint, yung bang, pag sa mga sasakyan, maging sa motor, yung plain view doctrine, huwag po pinapababa. Kasi may mga insidente rin, Mr. Chair, pinabababa yung mga sakay, kinakapkapan. Dapat po naka-specify din, dapat well-lighted area, may supervisor, tapos may nakalagay checkpoint, yung ganun po, Attorney Bernardo. Yes, Your Honor, we will see to it that the exception to search warrant, warrantless arrest will also be observed in the case of stop and freeze, in the case of moving vehicle, in the case of checkpoint. We will consolidate and try to find a good operational procedure for the benefit of the public and the PNP, Your Honor. Is yung PNP dapat constant reminder niyo sa mga tao niyo yung plain view doctrine, kasi palagi nababiolate pag may checkpoint. Kasi kung kinapkapan ninyo dyan na wala kayong plain view na nakikita, kung kakasuhan kayo, pwede kayo magkakaso talaga. Yung mga kababayan natin ngayon nakikinig, pwede kayo nila ireklamo yung pulis o yung sundalo o sino mang nagka-checkpoint sa kanila na binabiolate yung plain view doctrine. Di ba? Ayun, i-open. Paki-open nga yung kuan mo. Oh, bakit ko i-open? Sino ka para magpa-open sa akin ng aking sasakyan? Sasakyan ko ito eh. Di ba? Dapat ang checkpoint, plain view doctrine lang. Kung may nakita kayo na nakabukol, ayun, may probable cause ka na kapkapan. Pero kung wala naman, bakit mo kapkapan? You are violating my privacy. Di ba? So dapat remind palagi ang pulis natin yung plain view doctrine. Yan ang palaging nababiolate at alam natin na may tama ang pulis kapag sila kinasuhan dyan sa plain view doctrine. Right. Mr. Chair, ito sa lahat ng mga pulis, wala nang masama kung kayo po'y magpara ng mga nakamotor, pero dapat may probable cause. Halimbawa, nakita nyo na walang headlight, o nakita nyo na yung motor tabingi yung plaka o walang plaka, yun, probable cause yun, para pwede siyang parahin, nasitahin, ba't wala kang plaka, yung mga ganon. Hindi yung basta't para, baka makatsamba ng walang rehistro o expired rehistro, saka impound yung sakyan, bawal po yun. So ngayon, rules of engagement, dito malinaw na hindi nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Yung mga pulis natin, baril muna sa kapapaliwanag. Dapat, kayong mga pulis, gagamitin nyo lang inyong baril kung nakita nyo na yung suspect o yung tao hinahabol ninyo ay armed and dangerous as well kung nakipagbarilan sa inyo. Pag tumatakbo na yung tao, huwag nyo nang habulin. Sa maraming insidente, tumatakbo na po yung suspect o yung tao hinahabol, pinagbabaril pa rin. Hindi na po nasunod yung rules of engagement. Yun siguro po, Attorney Bernardo, magpasa rin po kayo ng memorandum tungkol dyan na strictly observe yung tinatawag na rules of engagement. Sir. Yes, Your Honor. We will update issuance of the NAPOLCOM and the PNP operational procedure on the matter. Nasa operational procedure po yan, no, sir? Yes, Your Honor. Siguro, we will but just a reiterate- reminder again, sir, na recently, palaging nangyari na ito, nababiolate na itong rules of engagement, paki-seminar every now and then, and yung mga tauhan nyo to remind them, parang something to that effect, sir. Yes, Your Honor.